So what's up guys? So magandang araw sa inyo lahat. Ubagan kay ganda. Ako'y mamamasyal. Pupunta ako dun sa may tower. Maglalagay tayo ng sticker. So tara, samahan nyo ako, maglagay tayo ng sticker dun sa tower na yun. Para lahat ng mga Pilipino dito sa Hungary, sa city ng Shakespeare, para makita naman yung sticker natin. Alright, so ayun na nga. At the same time, pag-usapan naman natin. Meron kasi tayo mga kabayan na sa trabaho, alright, dito sa Hungary, nakakaranas ng abuso. Hindi man na physical, kaso emosyonal, no? Nandiyan yung sinisigawan sila, nandiyan din yung napapagalitan. Minsan nga ang kwento hindi naman nila kasalanan, sa kanila yung sinisisi. So pag-usapan natin yan ng mabilis, no? Habang papupunta tayo dun sa may didikitan ko ng sticker. Alright, so yun na, bago tayo mag-umpisa, so click subscribe, click yung bell notification para sa mga ganitong tips, tricks, and stories behind the scene down here. So let's go! So nandito tayo sa tower. Dito sa tuktok akyat. Ito ang entrance. So 15 free. So pangilan ako, hindi ko alam. Pinitin natin yan. Ayaw, sarado. Alright, at dahil sarado pa yung tower doon. Ito ang tower na to. Ayan. Dahil sarado pa, maya pang alas 8 magbubukas eh. So, pagbulay-bulayan na natin yung pag-usapan natin. So, ayun lang. Gusto ko lang malaman nyo, no? Mayroong mga ilang Pilipino na rin nakakaranas ng gano'n. Yun. Nagagalit yung Hungarian sa kanila sa trabaho. Kasi nagkakamali. Pero, itatak nyo sa isip nyo to, no? Dito sa Hungary, bawal na bawal yung discrimination. Ipinagbabawal talaga nila yung discrimination dito. Pero, somehow kasi, yung mga ibang Hungarian, nakakalimot lang din siguro. Nakakalimutan nila na bawal yung ginagawa nila. So, ang maipapayo ko sa inyo, pag halimbawa nakakaranas kayo ng ganun discrimination, lalo na sa mga team leader nyo, pwede kayong magsumbong directly dun sa HR ng company na pinapasukan nyo. At pangalawa, pwede din kayong magsumbong mismo dun sa employer nyo, dun sa agency na umahawak sa inyo. Halimbawa si WHC, si Anong Job, sa maraming agency dyan eh. So pagka nakaranas kayo, mag-report kayo, huwag kayong matakot. Hindi kayo matatanggal sa trabaho ko kung magre-report kayo. Kasi bawal talaga sa Hungary yung discrimination. Pinagbabawal nila. Lalo na tayong mga foreign worker. Bawal yun. Alright. Bawal tayong itrato na ganun. So ganun ang masasabi ko sa inyo. Halimbawa hindi nyo magustuhan or talagang below the belt na yung mga sinasabi sa inyo, minumura na kayo. So napakabawal nun, lalo na yung mumurahin kayo. Napakabawal nun sa loob pa ng trabaho. So pagka ganun na yung nararanasan yung trato sa inyo, so wag na kayong mag-atubili magsumbong din sa HR nyo, no? Wag kayong mahiya, wag kayong matakot. Wag yung isiping hindi kayo maintindihan ng HR. Somewhere magkakaroon kayo ng paraan para makapag-intindihan. Pwede nyo ilabas yung cellphone nyo, mag-translate kayo doon, no? Tutulungan kayo ng HR, no? Siyempre, sino bang kumpanya ang may gusto na mayroong ganong ugali sa loob ng company nila, no? Hindi healthy yun sa kumpanya, no? So hindi maganda yun. So kakampihan tayo ng mga company na pinapasukan natin, lalo na kaya nga sila nag-hire ng mga Pilipino para maging worker, no? Saka hindi tayo basta-basta mga worker lang, kasi
Alam mo naman tayo mga Pilipino madiskarte, di ba? Hindi tayo matagal turuan. Isang araw lang naturo, marunong na agad tayo eh. So kung makaranas kayo ng gano'n, no, yun lang may papayo ko. So wag niyong patagalin, no? Kasi masasanay sila eh, no? Kasi pag nakita ng iba na okay lang pala na ginaganyan to si hindi yung mga ibang lokal na rin, kung anong trato sa'yo nung nauna, parang gano'n na din. Kasi kung hindi kayo magsusumbong, hindi kayo magkakapangil eh, gaya ng iba nung nagsumbong sila, ang bait na kaagad nung nangaano sa kanya, no? Maganda na kaagad yung trato, hindi na siya sinisigawan, maamo na siya, binibigyan na siya ng pagkain, no? Yun lang naman yun eh. So yun lang ang gusto kong ma-share sa inyo, no? Sana kayong mga bago, so siyempre habaan nyo yung pasensya nyo, no? Siyempre nangangamuhan tayo dito, nagpunta tayo dito para magtrabaho, hindi makipag-away, hindi magkaroon ng kaaway, isipin natin kaya tayo nasa abroad para sa pamilya natin, no? Yun lang naman. So yun, stay healthy lang tayo lagi, no? Huwag natin lasunin yung isip natin sa stress, sa takot, no? Dapat ang isip din natin tsaka yung katawan natin healthy, no? Kasi pagka iniisip mo lagi, ako sisigaw na naman ako bukas, ganyan, may stress ka lang eh. So dapat wag ganun. Iwasan natin yung ganun, no? Gumawa tayong paraan para makalayo tayo sa ganun. Alright, so tagal magbukas, alas 8 pa daw kasi magbubukas yung tower na to eh. So yun, sana kung napulutan nyo ng magandang payo yung sinabi ko, so click nyo na rin yung subscribe, click nyo rin yung like, no? So ang ganda ng panahon dito kasi malamig na. Nandito ako sa auditorium, isa sa malaking stadium ng soccer field sa Sigiswild ba. Meron din mga tournament dyan eh. Ayan, nasa Mall Arena, MOL Arena Sosto. Ayan, Sosto. Ngayon dito ako sa may parang iikot ako eh. Iikot. Ganyan, maiikot ka na. Ayan, maingay. Parang playground. Ayan. Na ako magawa. Ayan, ito. Masyal. Alright, so abangan nyo pa yung mga ibang video ko. Ilagay nyo na sa bell notification para pagka nag-upload ako, malaman nyo agad. Salamat sa supporta nyo, no? Supportahan nyo rin ako sa TikTok. Nagla-live ako lagi doon. Saka sa Facebook page ko. Pinalitan ko na yung pangalan ko. Hindi na siya Purple O TV. Ginawa ko siyang Boss Purple O. So syempre, kailangan natin ng rebranding para sa ating bagong yugto. Dahil nakaabot na rin tayo ng medyo lumaki na yung subscriber natin. So yun, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang guys. Ingat kayo palagi. Stay healthy. God bless. Peace. Taas na. Nasa taas na yung sticker ko. Salamat kabalyero. Maraming salamat Panginoon. Parating tayo dito. Alright. Subscribe, follow for more.